Hello guys, I have two beautiful ladies here, two equally beautiful twins. Hindi pa kayo team. No. Team. Kailan kayo ng birthday? Oh, belated happy birthday and series is 11. Bale, ay, recent sub. She's incoming grades. 6th grader and then 7th grader. Bale, simula kami ngayon ng art class and then gusto ko lang kasi parang makita nyo how I do it and how I owe to the Lord everything that I have, my talent and my skills that I'm going to share with them. Siyempre, for everything is hard, let's pray. Lord God, we worship you, we honor you, Father God. Thanks, Lord Jesus, for sending me to this house, Father God, and leading these gorgeous ladies, please and peace out. Lord, may you be the center of our art class and help us to unleash the potential, Father God, in discovering new learnings and things of holy art and be more passionate about it. Lord, we bless you and we ask you to guide us all throughout this 10-day art class. In this name we pray, amen. Father, Son, yun. Bale, ito yung ating materials for now, but still, maraming materials gagamitin. But the initial classes will be using these ones. So, sabi ako ng pantaya. Ayan siya. Hello. Meron lang po, nagbigay po sa simandara mga materials. Bale, nag-exceed lang po sa 1K. Ako muli ko lang po yung nag-exceed sa 1K sa materials po. Then ano po, ayun, mag-a-advance na po pala ng 500. Parang pamasahe ko na siya for the whole week. Ako, yun lang po. Pero, yung the rest ay pagkatapos. Sketch pad is so needed. It is badly needed in art class. It is the most important one. Because through those blank pages, you will learn a lot of things. So, we have activities. And set of brushes. And all pastel for now. So, I think you have your own pencil. Wala kayo pencil here. Okay. Bali yung pencil na natin. Ruler ba? Sabi ka ba inyo? Can you just get some ruler? Ruler lang sa isang mongol na pencil. So, excuse me tayo. Oy! Listen, Sam, are you ready? Yes! Sige na tayo. Since pray na tayo, you have all the materials. At ito yung sketch pad. Open them. Going into the first page. Ngayon nagagawin ko lang naman is magpapadrawing ako sa inyo. Anything na pumasok sa mind nyo ay sa drawing. Very important, let me clear this matter. Alam nyo, we have this art class it will last for 10 days. But the main purpose is why people get me as their audience, as their focus na guys. Ano yung focus mindset? Mindset ito. Kapag yung mind nyo, sinurmulate nyo sa mind nyo na when you wake up in the morning, you go in front of the mirror, you now, I'm up, I'm this, I'm beautiful, and I'm an artist. Then it will flow back. And parang what you just said will manifest. Diba? Manifest siya what your mind has in your body energy. And what you said to yourself, that yeah, I'm an artist. And then you are. So ngayon, dito sa unang page, gusto ko lang mag-drawing ko dyan. Ano yung first thing that will come to your mind when I say, you know, everything, anything. Then kapag natapos nyo na, then i-take mo na kayo the next page, mag-drawing mo tayo, may guidance, and the same thought. Ready? Okay. Thank you.
box. Ayan. So, punta muna tayo kay Reese. Pati nga ulit. Sorry. Ito yung kay Reese. Bale, yung kay Reese, she just drawn a lot of hot air balloons because it is her dream, right? Yeah. Gusto mo talaga na makapunta sa isang event na puro hot air balloon. And you want to ride one of them. Yun, that's why. So, putting your dreams, fantasies, and imaginations into a drawing art work or work of art, that is one notable characteristics of an artist. Kaya talaga ang grabe. I give you 8 out of 10. Punta tayo kay Sab. Hi, Sab. Sab, alam mo, natuwa ako kasi talaga, nakita ko agad, yung first stroke pa lang niya ng pencil, sabi ko, she loves manga. Tama? Do you eat mango? Hindi, grabe yung manga nyo. Yung Japanese-inspired artwork. So, ang ganda niya. Sino nga yan? A game. Actually, I'm not a mobile gamer. Hindi ko siya kilala. Pero parang it reminds me of Sakura. Like yun, mga Sakura na drawing, di ba? Ganda niya. So, ikaw naman, napansin ko na grabe yung mo, retentive yung iyong memory. As in yung brain mo, yung right side of your brain is functioning more than the left side because you are visually gifted. Sa visual yan eh. Alam mo yung natandaan mo siya, tapos nagustuhan mo yung bagay, gusto mo siyang i-drawing. And then you are drawing it closely. Same as the original one. Grabe. Ito yung nakita mo and then na-retain sa isip mo kasi favorite mo siyang character sa movie, sa game. So nagawa mo siya. So 9.5 out of 10. Ayan. Clap your hands, man. Yan. Thank you. Next tayo. Ngayon, yung second natin na activity is we will make a 3D image. We will draw a 3D image. So, probably, ang pinakauna natin gagawin is parang it's a piece of an apple. A piece of an apple, it is put on top of the table and then it will look like 3D na may shaded part. Imagine there is a light na hino-hold niyo yung flashlight. Tumatama, nagre-reflect siya sa apple. And then there's certain part of apple na medyo darker. Oo. And then may anino yung apple sa table na magre-reflect. So, gawa kayo, hatiin natin to. Hatiin nyo siya ng ruler. Gagawa kayo dito sa left side. And tutulungan ko kayo dito sa right side. Kung paano yung atake. Pero gagawa muna kayo and then gawa muna kayo ng apple na malaki. 2D pa lang siya, 2D. Sige, gawa kayo ng apple na... Ito yung basic na apple. Parang yung yung apple ni Sab ay yung malaking apple, BC apple. Tapos yung apple ni Reese, parang Fuji apple. Pero alam niyo, mas favorite ko yung Fuji. Yung kinakagat mo na malutong, ayoko yung red na red. Yung malambot yung balat. Saka malambot yung laman. Ayun o. Time's up. Okay. So, ito. Tingnan natin to. Ito yung gawa ni Sab. Dito tayo kay Sab. So, imagine mo, meron ditong liwanag na nakatutok. Bakit dito? Kasi nakita ko nandito yung reflection eh. So, nandito yung light na nakatutok siya dito. So, yung mag-create ka dito ng parang shadow niya. So, yung ginawa mo kanina sa manga style mo, yung cross.
cross-hatching ang gagawin mo. Tapos, imagine mo na itong part na to, yan. And then, ganun din kay, si ano naman, ang maganda dito kay Reese, meron na siyang shadow. Di ba? So, tama rin naman siya kasi andito yung reflection, andyan yung shadow. Tama siya. Yes. I-ano mo lang siya. Cross-hatch mo din siya kung ano. And then, gagawa tayo dito sa kabilang side ng same lang din mamaya. Oh, yes. So ngayon napapansin nyo, parang sharp pa yung gawa nyo. Sharp meaning parang may matatalas. Parang may mga sharp part. Then, tuturo ko sa inyo kung paano yung pine. Kung paano yung pine art na gagawin natin. Coach ako ng Gold Tree sa Claraan. Yung mga nagko-compete from Bulacan Province sa Claraan. Apple talaga siya, sobrang apple. Ngayon, gagawa tayo dito sa apple. Ayan, dito sa table. So, pag 3D siya, yung apple is hindi siya nasa kinakaas. Parang ito yung sulat dito is pangat siya, palay siya, ito darker yung part na ito. Then ganun dito pa rin. Ito lang ang part na ito yung nagawa mo na siya, natanunin mo siya. Ito ang mas dark. Lagi ng part na ito. Tapos, pupunta siya sa light. Part mo siya. Tapos, yung part dito, lang, light na lang siya. Tapos, dito siya dito. Hanggang dito, nagpapani siya. Yung darker part, yung may shadow, yung yung mas makapal yung outline. And then, following mo yung magpapal yung outline, magpapalo mo lang yung
color mo naman dyan, ito mustard. Kapag lumalayo yung anino, yung sa object, nagdalay siya. Parang ganyan. Hindi ka lang ng kamay ko, ayan. Maligtad siya. Tuturo din ako sa mga cartoonist yung malaban sa photojournalism, editorial content, mga cartoon. Bali, tuturo ko copy readings ka, tutorial writing. Kasi, hindi din ako galing. Number ako na editor skill. So, ito naman, so, ganun din. Important na. Bali, habang nag-discuss ako, pwede nyo naman siyang panoorin lang muna dyan sa muna. Shape ng apple. Ako naman, first time kong gagawin, gusto kong mag-drawing ng apple. I will put an apple on the table talaga. Ito na yung apple na fruit. And then, saka ko siya ikakain. Yung ganun ako, ganun nag-improve yung art ko. Kung paano mag-improve yung art nyo, di ba, gusto nyo ba yung mga naturalist yung atake nyo, then yung very realistic. Ano, gayahin mo to, put mo lang siya sa table. Gayahin mo siya, gayahin mo yung pag-interview niya. Kakapin mo lang siya. Ako may mga gano'n, bali gumagawa ko ng mga logo. Yung logo, di ba ikakapin mo yung logo? Ganun lang din, bali kinalan ako ng tawag na hire nila ako pagawa ng mga logo dito sa wall ko kaya yung okay. Yun, ganun lang din. Ako mahilig ako ng bata pa na manggaya. Yan, yung anong yan, gagawin natin yung mamaya. Ito yung malalaking may color na gagawin. Yung nasa paso na yan, kakapin nyo lang siya. Kung ano nakikita nyo dyan sa spot na kinaupuan nyo, kung paano siya makita, gagayahin natin yung plan. So, ito. Pwede mo na siyang enhance sa yung apple mo, yung sa right side. Pwede mo ituloy pa yung shading niya. Yung apple mo dito sa left side, 8 out of 10. Dito, ito, bunso, para hindi ko siya makakita na apple. Paano nakita ko siya, nagutom ako sa table yung watermelon. Kasi watermelon, yung shape niya kasi yung hotdog. Pero, creative yung mind mo, sobrang. Si Sab, nakikita ko ano siya, retentive yung mind. Pag may nakita siya, sobrang mahilig siya mag-drawing kasi nung nagawa siya ng apple, talagang apple shape. Apple shape talaga siya. And then yung itsura ng apple, makikita mo. Alam mo, napagtingin mo pa lang yung drawing isa, alam mo apple siya. Diba? So, sabi ko nga si Riz kanina is nag-venture siya. Pwede ka mag-venture sa pagiging abstract artist. Kasi nakita mo yung abstract painting kasi mapasok sa'yo. Kasi, hindi siya mukhang apple, pero maganda pa rin yung drawing. Ang ganda yung tingnan. Oh, promise. Kasi ito, on the abstract part, sabi ko mga 7.5 out of 10. Kasi maganda pa rin yung drawing. Actually, gusto ko yung pagka-drawing mo, pero hindi ko talaga ako na-imagine na pwede rin siya coconut, diba? Pero ang ganda ng pagka-drawing mo. Pag tinanong ka lang, sa alam-alam naman, ay apple pala talaga yan, diba? Ay apple pala yun. Pero maganda ka mag-drawing. May yung kamay mo, may potential. Ano yung talaga, sa abstract talaga. Pagkatapos natin mag-drawing yan, bali itong unang araw natin yung small pencil drawing yan. Then tomorrow tayo mag-gamit na tayo ng crayons. Gamit tayo ng pastel. Pero mamaya i-drawing natin yan. Hindi, mamaya mag-drawing tayo yan. Wala mo ng color and then bukas yung drawing yung color natin. Magdadala ko bukas ng color pencil. Yung color pencil dati ito para magamit yun. Kasi yung color pencil. Magdadala ko ng color pencil ko. Para mag-practice. Tapos, pag parang sanay na kayo sa akin. Magdadala kasi yung mga point with kailangan yung shadow
para malaman mo yung effect ng lapis na dark sa alay, sa pagkakahawak lang. Kapag yung lapis yung parang hawak mo lang siya tapos lapis hindi siya nagtatal sa paper, so, yun ang light lang talaga yun. Yung light color, light lang yung paghawak mo yung dark color yun. Ito, linear lang yung pagkukulay. Parang nagsha-shadow na tayo, ang kulay ng shadow linear. Isang direction lang siya. Nagsha-shadow. Pero dito, ang light dito, pag yung massage mo siya. Pwede mo na siyang diinan dito, yung part na may shadow. Pero yan, okay lang yung light. Ayan. I-dark mo siya dito. Tapos, pwede mo dito mo sila. Ayan, ganyan lang. Mas lighter yung malapit sa iwanan, mas darker yung malayo. Kasi mas malayo yung iwanan. Tapos para mapansin mo ba dito? Ano lang yung hawak ng brush? Bale, ito, pag nasa side na, i-ano mo siya, yung lapis, i-hold mo siya following the direction of the pattern. Ayan, pag ano na siya, i-hold mo siya, tapos para idadal na maging daw, tapos hanggang palay na ikaang na rin, tapos sa center. Tapos ito, parang okay na siya, dadal mo na siya. Gawa nila yung output ni Riz, ayan. From this one, watermelon talaga. Naging apple na siya, ayan, good. And then, okay, yung shadow na lang, medyo hindi pa finish, pero as long as you remember the tips, okay, tapos na siya. Meron ko na dito 9 out of 10, ayun na. Nice. Pero 7.5 yung watermelon, diba? Ito naman si Sab, ayan. Nakagawa siya ng dalawang apple na pwede kang mamili kahit alin eh. Pwede mo siya kainin. Sige na yan ako natin. 10. Ngayon nag-start pa lang tayo ng class yun. 10 na. Ngayon para mas pagandahin natin siya, pwede nyo ngayon open na yung inyong color pastel. And then i-color naman natin. Gagawa tayo ng color na apple sa next page na i-apply natin yung shading and color blending. Yan, natin na yan. Tuturo ko sa inyo. Sige, next page tayo. Okay, maganda. Ito siya. Imagine nyo dito. Pwede kayo mag-unit ng ano. Hatiin nyo siya sa 4. Divide nyo sa 4 yung paper.
Tapos ang gagawin natin, apple muna dito. Kasi yung apple muna. Tapos, dalawa lang naman yan, apple and watermelon. So, imagine mo itong apple. Okay, kung makakaroon ng apple, gusto ko yung shake ng apple. Yung gawa mo kanina. Yung pangalawang gawa. Taba-taba pa. Malaking pepper. Okay pa siya. Kasi gagamitin lang natin yan muna is pasta tayo kasi pang pasta na kayo yung pang crayola. Forget about crayola. Ito, di ba ito yung lighter kasi nandito yung match yung light. Depende kasi kung nasa yung light. And then ito yung ipapalo, ito yung yan nyo. Ito nyo ng outline na agad ng card. Itong part na to. Using mo lang yung set na. Pag nagamit mo na yan, gagamit mo, di ba nga apple is parang ganun na din. Ang pagkukolor, ganyan lang. Hindi, huwag mo siyang i-dark pa. Ano ba lang? Parang napakaliit. Alam mo yung hawak ng kamay, parang ano lang siya, light lang, parang ginagayad mo lang siya pero hindi mo dinidikit. Ayan. Tapos, gaganon mo siya. Hanggang makalit siya dito sa side. Ayan. Ito yung pinaka-light. Habang nandito medyo mas darker. Tapos dito pa rin. Ayan. Makapansin mo halos nakaka-light. Ayan mo lang siya. Hanggang dito. Kaya ano yung shape. Tapos, pag-uulay mo, puro ganun lang din. Sabi ko lagi, ipapalo nyo lang yung line, yung outline ng pag-uulay. Pag-training. Ayan. Ganyan siya. Kasi ito mas darker. Tapos hanggang palay na siya hanggang dito. Ito yung shadow niya. Ayan, light lang siya. Careful lang. Pwede yung ikot-ikutin. Pwede pa-pastel color kayo. Pwede yung ikutin to. Ito, tingnan mo siya, no? Please. Ayan o. Nagkukulay ako. Hindi pa pareho yung kanan. Ayan. Tapos pwede mo siyang ikutin para yung kamay mo nakarelax lang. Ito pa palang umiikot. Kaya sa mas napapagod yung kamay niyo kapag yung kamay niyo nag-a-adjust. Ayan yung papel ang umiikot ng umiikot. Ayan. Tingnan mo lang siya. Tama yan, please. Light na. Bakit na. Nakawa mo siya. Mas may tuturo ako sa inyo na pagpupulit. Mostly gagamitin natin kapag tayo nag-charcoal. Kapag tayo nag-pastel color, mostly gagawin tayo ng black and white. Black and white yung mag-emphasize na natin pagpukulay. And very good. Done. Nice. Ano muna? Ito, kasi di ba, no? May color na siya. Red. Get mo yung white color. Yung white, light, ano naman siya. Ito magaan dito sa darker side. Iikot mo lang yung kamay mo. So, relax na naman. Yan. Color ko yung babang part. Tapos, hanggang pagdating dito, pa-dark siya. Tapos, parang similar lang. Tapos ito, subit ko lang siya. Tapos ito, di ba? Ayan o. Kukuha ka dito ng color, yan mo lang, gagano mo lang siya. Yan. Tapos pwede gano'n.
Show me your artwork. Reese, panganay ka, siyempre kung nga yung mauna panganay ka. Reese, anong evaluation mo sa gawa mo? What can you say about your finished product? Improve. Like before, no? Okay, so do you like it? Yes. Watermelon to apple. Yes. From watermelon, nagagawa ka ng realistic apple. And that is one realistic apple. Imagine mo, ayun, may apple ka na. And share your apple to everyone. Ayun. Show me your artwork. Isang. What can you say? Anong masasabi mo? Kasi magaling ka naman na kasi nung una pa. And then yung apple mo mukhang apple. Di ba ate? Pero anong, sa palagay mo, may, based on your evaluation, may nag-improve, may nabago ba? Sa shadowing na coloring. Ayan. And then, ayan o, yung apple nila. Sige nga, pakita niyo pareho. Apple niyo.